Walang paki si Trump sa mararamdaman ni Marcos. Walang paki si Trump ngayon sa mga Pilipino. Bakit? Weak leader eh. Diba? Balikan po ninyo. Noong nakaraang mga taon, na kung saan si Pangulong Duterte ay Pangulo pa ng ating bansa. Ano pong ginawa nito ni Trump? Pumunta pa sa Pilipinas para lang kausapin si Pangulong Duterte, para lang makisuyo. Na teka, huwag ka namang umalis sa amin. Kasi medyo leaning ka na sa ano eh. Diba? Kaibigan mo na yung presidente ng China. Kaibigan mo pa yung presidente ng Russia. Tapos minura mo pa si Obama. Pumunta si Trump sa Pilipinas. Napakagalang sa Pangulo. Bakit? Hindi niya po kaya eh. Matibay po eh, Pangulo eh. Matibay po si Pangulo Duterte. Hindi kaya dito ni Trump eh. At yun na mga kabayan, pag-usapan nga po natin na ito pong isyong lumalabas ngayon po mga kabayan, na kung saan tinabagay sinampal sa pagmumuka itong Marcos administration ng bago pong kautusan ng presidente ng Amerika na si Donald Trump. Ito po ang napapala kapag hindi po iginagalang ng ibang bansa yung bansa po natin. Ibig sabihin po, wala po silang pakialam sa mararamdaman dahil wala po silang pakialam sa Pangulo natin. Kung babalikan niyo po mga kabayan, noong panahon po ni Pangulong Duterte, halos po lumuhod itong si Trump. Makausap lang si Pangulong Duterte. Yung paggalang niya sa bansa natin, nandoon. Pumunta pa dito sa bansa natin eh. Ngayon, dahil para na naman po tayong aso sa mga kano. Ganito po napapala po natin pag ganito kahina ang Pangulo. Panoorin po ninyo mga kabayan. Talang napigilan na po ng isang federal court judge ang plano ng Administrasyong Trump na ipadeport sa Libya ang mga migranteng Asyano, kabilang na po ang mga Pilipino. Inalabas po. Mga kabayan, narinig po ba ninyo yun? Yung mga illegal immigrants, dyan sa bansang Amerika, kabilang na po yung mga ilang Pinoy dyan. Gusto po ipa-deport ni Donald Trump. Wala naman pong masama eh kung ipapa-deport po sa ating bansa eh. Pero saan po ipapa-deport, mga kabayan? Sa Libya? Ipapadala mo sa bansang Libya? Ano po ba yung bansang Libya? Mga kabayan, ginulo po yan ng bansang Amerika eh. Magulo po dyan ngayon. Nandyan po kabit-kabi ng mga terorista. Nandyan mga kabayan, nagbabarilan eh. Nagpapataya po yung mga nandyan eh. Tapos dyan mo dadalhin yung mga Pinoy? Bakit wala pong pakialam si Trump? Di man lang po niya kinausap si Pangulong Marcos tungkol dyan sa plano niya? Hindi po. Kasi kung kinausap niya yan, sana sa bansa natin idediretso. Walang paki si Trump sa mararamdaman ni Marcos. Walang paki si Trump ngayon sa mga Pilipino. Bakit? Weak leader eh. Diba? Balikan po ninyo. Noong nakaraang mga taon, na kung saan si Pangulong Duterte ay Pangulo pa ng ating bansa. Ano pong ginawa nito ni Trump? Ito, babalik ko lang po magbigay tanaw po tayo Magbigay tanaw po tayo. Bigay tanaw. Balik tanaw. Magbalik tanaw po tayo mga kabayan Magbalik tanaw po tayo. Trump in PH Philippines. Panoorin niyo po. Panoorin niyo po kung gaano kagalang tong hinayups na tong si Trump na to. Kay Pangulong Duterte. Now to the latest in the Trump presidency. Anti-Trump protesters gathered in Manila today ahead of the president's arrival. Mr. Trump arrived. He had dinner with the president of the Philippines, who has come under intense criticism for... Kita nyo mga kabayan? Kita nyo?
pumunta pa sa Pilipinas para lang kausapin si Pangulong Duterte, para lang makisuyo. Ha? Na teka, huwag ka namang umalis sa amin. Kasi medyo leaning ka na sa ano eh. Di ba? Kaibigan mo na yung presidente ng China. Kaibigan mo pa yung presidente ng Russia. Tapos minura mo pa si Obama. Oh, pumunta si Trump sa Pilipinas. Ha? Napakagalang sa Pangulo. Bakit? Hindi niya po kaya eh. Ha? Matibay po eh, Pangulo eh. Matibay po si Pangulo Duterte. Hindi kaya dito ni Trump eh. Oh. Rights advocates. The Philippines president is accused of fighting. In marking the 50th anniversary of the association. You all to Manila. During the meal, Mr. Trump and Duterte sat side by side and were seen toasting and talking. Duterte Sat side by side, magkatabi pong nakaupo. Eh ngayon nagkita na po sa Roma, halos hindi po magpansinan yata eh. Ha? Si Junior at si Trump eh. Isipin niyo po kung gaano po, di ba? Isipin niyo po kung gaano kagalang si Trump kay Pangulong Duterte. Kumpara niyo po ngayon, mga kabayan. Ha? Ulitin po natin tong balitang to, nakakapanggalaiti. Nakakapanggalaiti po talaga, mga kabayan. O, sige, ito. Sa Libya, ang mga migranteng plano ng pansamantalang napigilan na po ng isang federal court judge ang plano ng Administrasyong Trump na ipa-deport sa Libya ang mga migranteng Asyano, kabilang na po ang mga Pilipino. Inalabas po ni District Judge Brian Murphy ang desisyon nito noong Miyerkules, May 14. Anya, malinaw na May 14. Oh, mga kabayan. Di ba? Kailangan pang salagin ng judge ng Amerika yung kautusan ni Pangulong Trump na padala yung mga Pilipino sa Libya. Pusang gala. Nasa tamang di ba? Maling-mali eh. Ba't mo sa Libya dadalhin? Pero yan ay resulta ng pagiging weak leader ng ating Pangulo. Mga kabayan. Ha? Kasi kung meron pong paggalang itong si Trump sa bansa natin, hindi niya po yan gagawin eh. Marami pong illegal immigrant sa Amerika eh. Marami po. Hindi lang pong bansang Pilipinas. Eh, ba't hindi po sinama yung iba? Mga Hapon, South Koreans, mga Koreano. Di ba? Bakit tayo? Kapadala tayo sa Libya. Kasi nga po, wala pong paggalang si Trump sa namiminuno sa atin. Panoorin po natin ng buo, mga kabayan. 4. Anya, malinaw na labag ang planong ito sa unang utos ng korte na nagsasaad na ang mga migranteng ipapatapon sa mga bansang hindi naman sa kanila ay dapat nabigyan ng pagkakataon na magpahayag ng kanilang mga alalahanin tungkol sa kanilang potensyal na kaligtasan at mga kondisyon sa mga bansa kung saan sila ipapadala. Tugon po ang kautusan ni Murphy sa apela ng mga abogado ng mga migrante mula sa Pilipinas, Laos at Vietnam. Ayon po sa hukom, tahasang paglabag sa kautusan ng korte ang inuulat na agarang deportation ng mga migrante. Dagdag pa ni Murphy, hindi maaring iwasan ng Department of Homeland Security ang kautusan nito sa pamamagitan ng pagpapasa ng kontrol sa ibang ahensya, kabilang na po ang Department of Defense. Unang inulat ng Reuters na plano po ng Administrasyong Trump na ipadala ang mga undocumented migrants sa Libya sakay po ng eroplanong militar. Nang tanungin si Trump tungkol dito sa isang event sa White House, sinabi niya wala siyang nalalaman tungkol dito. Kaya yan, nagulat ako dito. Mismo Pangulo ng Estados Unidos. Why will you deport undocumented immigrants sa ibang bansa? And why nga Libya? And why Libya? Ano, maglalaban sila doon? Kaya nga itinanggi po ng mga otoridad sa Libya na tatanggap sila ng mga migranteng ipatatapon ng Estados Unidos. Sa isang pahayag, sinabi po ng gobyerno ng National Unity na kumukontrol po sa kanlurang Libya na tinanggihan nito ang paggamit ng kanilang teritoryo para tapunan ng mga migrante ng walang kaalaman o pahintulot nito.
At ayon naman sa self-styled Libyan National Army leader na si Khalifa Haftar na kumokontrol naman po sa silangang Libya, hindi sila tatanggap ng mga migrante at pinabulaan nila ang mga nasabing ulat. Patuloy po ang civil war sa Libya mula nang mapatalsik at mapatay ang dating leader nitong si Muammar Gaddafi noong 2011. Samantala, inalmahan rin ni Senate President Francis Cheese Escudero at tinawag na mapagmalupit ang napaulat na plano ng Estados Unidos. Nananawagan po si Cheese Escudero kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, na alamin nga ang kalagayan ng lahat ng Pilipinong nakatakdang ipa-deport o ilipat sa ibang mga bansa. Saan kayo nakuha ng Reuters itong balita na ito? No? Nakakabahala if ever it's true. Oras, alas 8. Mandakin nyo, papadala sa Libya, yung mga Pinoy na hindi ka Libyan. Ba't di mo na lang ipadala dito sa bansa? Di ba? Wala eh. Mahina po ang tingin sa Pangulo natin, kaya ganyan eh. Di po ba? Kasi kung ginagalang mo yung Pangulo nung ibang bansa, hindi po ganyan gagawin mo. Malayong-malayo sa ginawa niya noon, panahon ni Pangulong Duterte. Siya pa mismo pumunta dito. Di po ba? Nakakainis si Trump eh. Totoo mga kabayan, nakakainis. Pero mas nakakainis kasi yung fact na wala siyang pake. Hindi man lang na kinausap yung Pangulo natin. Bakit? Weak kasi. Di ba? O, ganyan na lang mga kabayan, ha? Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Paalam.